Simula sa susunod na linggo ay magbabaklas na ang Metro Manila Development Authority ng campaign posters na wala sa COMELEC designated areas. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Rafi, alam mo naman ngayon, kahit saan ka halos lumingon, may mga tarpaulin ng politiko. Nakasabit sa mga puno, sa kable ng kuryente, sa poste ng kuryente, pati na nga sa pedestrian overpass, nakakita ko kanina sa EDSA. So yung mga tarp na yan, bumabati ng Merry Christmas, kahit matagal nang tapos ang Pasko, Happy Fiesta, kahit lipas na, kahit na Happy Anniversary. At iba't ibang klase pa ng pagbati. So yung mga mukha sa mga tarp, mga kakandidato sa eleksyong ito. Pero makakalibre pa sila dahil hindi pa ito babaklasin ng MMDA dahil ayon kay MMDA Chairperson Emerson Carlos, sa February 9 o sa unang araw pa ng national campaign magsisimula ang pagbaklas ng MMDA. Technically, ayon kay Carlos, sa ngayon hindi pa naman kasi kandidato ang mga ito. Inaayos na ng MMDA yung kanilang mga teams, yung mga team baklas nila. Ang gusto kasi ni Carlos ay may kasamang PNP at COMELEC ang bawat team baklas dahil tiyak mapapaaway daw sila. Bago tatanggalin ang mga campaign poster na wala sa mga COMELEC designated areas, ay kukunan muna ito ng litrato na ibibigay nila sa COMELEC. Hinimok din ni Carlos ang publiko na mag-post ng mga posters, mag-post sa social media ng mga litrato ng kuha nila ng mga posters na nakasabit sa mga puno at poste. Tuneto nila ang basura na non-biodegradable at i-generate na basura ng mga campaign poster. Kaya nananawagan na rin si Carlos sa mga kandidato na maging responsable at huwag maging pasaway. Pwede naman daw talagang pagkabaklas nila ay meron na namang ididikit, pero sabi niya magiging mas masipag sila sa mga taga-dikit ng mga kandidato. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido.